Sir, maraming salamat po no, sa oras na ibinigay nyo sa amin dito sa Bombo Radio Butuan. Nais na po kami nga maki-update, sir, lalo na po sa takbo no, ng impeachment complaint na kinahaharap ng Vice Presidente. Sir. Yes, well, kaninang umaga na naganap yung Committee on Justice hearing dito ay inaprubahan na by a unanimous vote, 55 ang bumoto, at inadopt yung committee report, meaning yung resolution, House resolution ng impeachment kasama yung tinatawag na articles of impeachment. So, ito na yung dokumento na ipapadala sa plenary para pagbotohan. Tapos eventually, kung makakuha ng sapat na bilang, ito yung dadalhin sa Senado at magiging basis ng impeachment. Tapos, merong 4 na articles of impeachment. Yung una, yung pagwalda sa confidential funds. Aabot dito sa 612.5 million. Pangalawa, yung issue ng undeclared wealth, yung sa SALN, no, yung hindi na-report na kayamanan ng Vice Presidente. Pangatlo, yung bribery sa Department of Education na may nagbibigay ng lagay ang Vice Presidente sa ilang mga opisyal ng Department of Education. At pang-apat, yung usapin ng grave threats kaugnay doon sa pagbanta sa buhay ng presidente at iba pa. So, yun po yung 4 na magiging basis ng impeachment at yun ang inaprubahan kaninang maga. May schedule na po ba, sir? Kung posibleng kilan po ang schedule ng butuhan diyan po sa Kamara? Well, kailangan mailagay sa order of business, ibig sabihin malagay sa agenda ng plenaryo, so malamang bukas gagawin yon. Tapos, ang naririnig ko ay maybe by Monday next week, magbabutuhan na sa plenaryo. Ibig sabihin, isasalang sa plenaryo, so parang may sponsorship yan, tapos magkakaroon ng debate tungkol dito. Yung mga gusto magsalita in favor at saka mga gusto magsalita against, at pagkatapos nun magkakaroon ng botohan. Ayon sa konstitusyon, dapat makakuha ng at least 1/3 of all members. So mga ano yun, dapat 106 or more. O more than 106 members ang dapat na bumoto. Tapos kung makuha yung 1/3, yan na, papadala na sa impeach sa Senate. At Senate, nasa Senate na ang bola. Yeah. Kung ang bumoto kanina, sir, ay 55, ibig pong sabihin, 51 na lang po ang kulang. Pero sa tingin nyo, talagang makuha po ba natin, sir, ang positibong suporta para ma-hit natin ang 1/3 votes na mga kasamahan natin diyan, sir? Yes, very confident ako na makukuha more than the 1/3 na minimum na kailangan. Lalo pa at sa kongresong ito, nagkaroon pa nga nung Committee on Justice hearings, no? Nung nakaraang kongreso, fast track wala nang hearing, di ba? Pero ngayon, ang bentahin ng prosesong ito ay nagkaroon talaga ng mga hearing at doon na mas natalakay yung mga complaint at nakapaglatag ng ebidensya, di ba? So, kaya nga, mas matibay ang batayan ngayon para sabihin may probable cause talaga at dapat tumuli ito sa trial sa Senado. Dapat ma-impeach ang Vice President. So, yun nga, nakita natin yung disallowance ng COA, yung importante rin, yung AMLC records or report, no? Among others. So, mas matibay ngayon ang basis dahil naisa publiko ito. Ibig niyo pong sabihin, sir, na mas kampante po kayo. May malakas mo bang mga ebidensya at saka mga witnesses, lalo na po ang prosecution? Opo, tingin natin malakas na malakas, solid na. Yung sa confidential funds, hindi na maikutan yan.
kahit pa sabihin ng Vice Presidente, mag-aapila pa sila, kahit sa Supreme Court, dadalhin daw nila. Pero hindi na mababago yun dahil sila mismo umamin na actually yung confidential funds daw ay tinurn over sa utos ng Vice President, binigay sa mga hindi autorisadong individual. Yung dalawang colonel, si Colonel Lachica at Colonel Nolasco, sila ang totoong gumastos nito. No, hindi yung mga sinasabing Mary Grace Piatos at iba pa, cover up lang 'yon, no? So hindi na maikutan 'yon. Yung sa AMLC naman, malinaw na meron talagang mga bank accounts na hindi ni-report ang Vice Presidente tapos umaabot sa bilyon. Yung pumasok at lumabas na pondo rito, 6.7 billion in total, malayong-malayo doon sa SALN. No, na 88 million lang ang pinakamalaking ni-report ng Vice Presidente na kayamanan niya. So may unexplained wealth ang Vice Presidente. Yung death threat, ano na yun, that speaks for itself. Video na mismo ng Vice Presidente yun, hindi na matatanggi yun, di ba? Mm-hmm. So, napakalakas po. Sobra-sobra pa sa probable cause na yun lang naman ang dapat i-determine o pagpasyahan ng Kongreso. No? Mm-hmm. Kaya, Senate na dapat ito for trial. Mm-hmm. Pero sa tingin po ninyo, sir, makuha po ba ang 2/3 votes ng Senate para mapa-impeach ang Vice Presidente? Well, yan nga yung sinasabi nila na parang very close ang bilangan doon dahil alam naman natin, meron talagang openly, merong Duterte block doon. Pero yun na nga, hindi naman purely numbers game ito the end, kailangan bumatay sa ebidensya at kung magpatuloy ang trial, malakas na yung nailantad dito sa House, pero lalo pang mas maraming may sisiwalat sa Senate. Kung matatandaan nyo, dito sa House, may rule, napaka-stricto nga, no probing questions. Hindi pwedeng magpalalim, hindi pwedeng magpalawig. No? Bitin na bitin nga tayo rito. Pero sa Senate, wala nang ganun. Di ba? Kahit mismo yung mga bank records na mismo, na hindi ginalaw yan dito sa House. AMLC lang ang pinag-report. So yung mga bank records mismo, kaya ng diretsang ipatawag, ipasupina, at bulat-latin, no, sa Senate trial. Kaya wala na talagang kawala. Yeah. Yeah. Pagkatapos, sir, no, pagkatapos sa atin, marami po ang tumingin dito na posible talaga, no, na sa level ninyo, diyan po sa lower house, ma-impeach ang Vice Presidente. Pagkatapos po, may pasa ang articles of impeachment doon po sa Senate. Matagal po ba, sir, ang proseso doon bago po ma-desisyonan? Hindi, meron din namang meron ding time frame na binibigay. Kung ilang session days ay hindi ko maalala kung ilang session days ang binibigay sa Senado para tapusin 'yan. So, I think nag-announce na si Senate President na may possible schedule sila na pwedeng sundin. Sabi sa umaga ay mga committee hearing sa Senate, tapos Monday, Wednesday, Friday, pwede raw mag-trial, impeachment trial, samantala yung Tuesday, Thursday, kanilang regular session. So, kahit yung Senado, meron ng plano kung paano mabilis na isasagawa yung impeachment trial if ever. Okay. Sige po. Once again, maraming salamat po, Representative Antonio Tinio, sir. Baka may mensahe po kayo na nais po iparating, lalo na po sa taong bayan. Well, maraming salamat po sa pagkakataon na dito sa inyong programa. Binabati po natin ang mga kababayan natin dyan sa Caraga region, no? At particular ang mga teacher, no? So ituloy po natin ang laban para sa mas mataas na sweldo, 50,000 entry level ng mga public school teacher. Ilalaban din natin yung pagdagdag ng personnel economic relief allowance na maging 5,000 ito. At binabantayan natin ang pondo ng taong bayan, kaya nga tayo active sa impeachment,
Dahil nilalabanan natin ang korupsyon, ang pondo ng taong bayan ay dapat papunta sa edukasyon, hindi sa korupsyon. So, yun po. Maraming salamat po. Magandang gabi. Okay. Daghan kayong salamat.